All right. Let us open our Bible on okay. Dahil nag-loading kasi yung iPad ko. Okay. Psalms 91, verse 14. Pakibasa po. Praise the Lord. Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he has known my name. Ayan. Dahil, sabi po dito, basahin ko sa Tagalog, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Napaka-importante po itong pag-recognize natin sa Diyos. Napaka-importante po kahit hindi natin nakikita visibly, but nagawa nating ibigin siya. Kahit hindi natin siya nakikita, nagawa nating pinaniwalaan siya. Kahit hindi natin siya nakikita, nagawa nating gawin ang inuutos niya. Kahit hindi natin siya nakikita, naniwala tayo sa kanyang mga pangako. Dito man sa lupa habang nabubuhay tayo at sa kabilang buhay. Kahit hindi pa natin narating yan, naniniwala tayo sa Kanya na hindi niya tayo bibiguin. Kaya ano na lang ang Kanyang saya, ano na lang ang Kanyang matatawag nating yung nararamdaman pag yan ay ginagawa natin sa Kanya. Ang sinabi niya dito, because He hath set His love upon me, therefore I will deliver him. Kasi kung tutuusin, wala ho tayong kakayahan sa sarili natin, iligtas ang bawat isa sa atin sa kamay ng kaaway ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang ebanghelyo na nagbukas ng ating isip, nagbukas sa ating mga mata, nagbukas sa ating mga pakinig, nagbukas ng ating nagbukas ng liwanag, lumiwanag yung buhay natin at naniwala tayo sa Kanya. Siya ay may kakapangyarihang magligtas sa atin. I-deliver niya tayo. Ibig sabihin niyan, kukunin niya tayo sa ating kalagayan mula sa kamay ng dyablo, mula sa kamay ng kaaway. Kaya ginawa niya yan. He made the redemption, He made the atonement for our sins, He made for the forgiveness of all our sins. Ginawa niya yan. Ginawa niya rin na ang glory of God ay mabalik sa atin. Ginawa niya rin na ang buhay na matuwid, banal ay mangyari sa atin. He made it. Ginawa niya yan. Yun na yung therefore will I deliver him. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito sa Bible. Pag sila'y naniwala sa Diyos, ligtas sila sa kamay ng kaaway. Anong sinyales na ang tao na yan ligtas sa kamay ng kaaway? He is no longer worker of iniquity. He is no longer worker of sin. He is no longer blind spiritually. He is no longer a servant of iniquity. Hindi na sila pwedeng sasamba sa Diyos-Diyusan, hindi na sila pwedeng iinom ng alak, hindi na sila pwedeng magpatukso sa babae, hindi na sila pwedeng maghinto sa dalangin, hindi na sila pwede sasaway sa anong utos ng Diyos sa buhay nila. Yan yung sinyales na wala ka na sa kamay ng dyablo. Naging obedient ka na sa buhay na Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Bakit? Si Abraham. Nagsalita ang Diyos sa kanya. Nakita ba niya ang Diyos? Hindi. Praise the Lord. Oh, pero sumunod siya. Kaya ganoon din sa buhay natin. Pag makita lang ng Diyos sa atin na
umibig tayo sa Kanya dahil sa Kanyang Ibanghilyo na ating tinanggap at pinaniwalaan at sumunod tayo sa Kanya, deliverance is always present sa buhay natin. I will set him on high. Ilalagay niya tayo sa mataas na kalagayan. Kapag ilalagay niya tayo sa mataas na kalagayan, that is the most advantageous so-called status sa mundong ito. Lamang tayo lahat sa lahat ng tao sa mundong ito. Ilalagay niya tayo sa most high. Praise the Lord. Ibig sabihin niyan, nobody can touch us. Nobody can fall us. Nobody can topple us. Nobody can hinder us. Wala. Napakataas ng privilege kasi we are of Him. Kanya tayo. Because He hath known my name. See? Yung ating pagkilala sa Kanyang pangalan ay napaka-importante. We are holding the name of the Creator. We are holding the name of the only Savior. We are holding the name of the only one, God. And that is, His name is Jesus Christ. Pag nakilala mo yung pangalan niya, na inireveal niya sa sanglibotang ito, that was revealed when He was born through a virgin. Call His name Jesus, for He shall save His people from their sins. Call His name Emmanuel, because that is being interpreted, God is with us. So, pag nakilala natin yung pangalan niya, isa na yan na mag-aangat sa atin sa kalagayan natin sa sanglibotang ito. Ano pa? Basahin pa natin Psalms 91 verse 9. Praise the Lord. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Ginawa mo siyang habitation. You know what habitation is? Pag sinabing habitation, that is your home. Yan yung pamamahay mo. Where you always there. Nandiyan ka lagi. Nandiyan ka lagi. Hindi na yan mawala sa buhay mo. Kaya pag ginawa natin ang Diyos, our habitation, siya yung tinirahan natin. Ibig sabihin yan, ginawa mong habitation ang Diyos. Kung ang Diyos naglinis sa atin para gawin niya tayong His habitation, ganun din tayo. Gawin natin ang Diyos, our habitation. Praise the Lord. Now, how do we dwell? Paano tayo mag-dwell sa habitation na yan? Una, itong house of God na ito. Dito na natin i-connect yung buhay natin hanggang mamatay na tayo sa physical. All the days of our lives. Kaya nga sinabi dyan ni David, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. So ginagawa niyang habitation ang house of the Lord. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Huwag ka nang ma-displace. Huwag ka nang mawala. Sa Panginoon, because you made the Lord your habitation. Praise the Lord. Ganun. Hindi kay ginawa mo ang Panginoon na habitation, tapos seldom ka lang makita sa bahay ng Diyos. Seldom ka lang nakikinig ng salita ng Diyos, once in a blue moon. Tingnan mo yung onliners natin dito na ka-chat ko. Sabi niya, Pastor, 2 years na ako. So more than 2 years na po ako nagsusubaybay sa iyong preaching. At tuwing nakikinig ako, lagi kong pinipikit yung mga mata ko. Kasi gusto ko talagang makinggan lahat ng sinasalita mo. Kasi nararamdaman ko ang presensya ng Diyos. See how she listened the word of God? She used to close her eyes in order to sagap lahat ng mga sinasabi. Kasi napansin ko, yung preaching mo, hindi ka nagsasalita sa sarili mong salita. Lahat ng sinasalita mo,
purely salita ng Diyos. Kaya nakakabusog sa aking kaluluwa. Saan ka man pupunta, kahit mag-alis ka, alam niya kung mag-alis ako. Alam niya kung saan yung next schedule ko kasi sinasama ko man yan sa preaching. Sinasama ko man yan sa prayer. Kahit maglabas ka, hindi ako humihinto. Sumusubaybay araw-araw sa iyong mga preachings. Praise the Lord. Oh, ngayon, kung capable ka makapunta dito sa Bahay Dalanginan, every major services, every devotional, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, then do it. Yan nangyari yan sa buhay ko. I was in San Pedro noon. Makakarating ako ng Aywa dahil sa Word of God which I fell in love. Praise the Lord. At kahit napalayo na ako doon sa Manila, I never cease meditating the Word of God. And it was the Word of God who brought me safe from temptations, who brought me safe from discouragement, who brought me safe from any bad influences. Until binalik niya ako dito sa Davao, praise the Lord. Hindi na nahinto yung Word of God. Yan na, part na yan sa buhay po natin. Hindi na yan mawala. Pag ginawa natin yan, siya yung habitation natin, sigurado yan. Ano pa, basahin natin. 1 Chronicles 29 verse 3. Praise the Lord. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Yan. Dahil meron siyang kasayahan, kaligayahan sa house of God, ngayon, nagkaroon siya ng own proper good. What are those? Gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Kaya, kung meron tayong kaligayahan sa house of God, i-bless tayo ng ating Panginoong Diyos. Magkakaroon tayo ng sariling kakayahan para suportahan ang ministry ng ating Panginoong Diyos. You will be building many churches. You will be building many people as house of God na mabibuild up sila sa kanilang spirituality, mabibuild up sila sa kanilang kaligtasan. You have so much to support them. You have so much to erect them. Not only the material gold, but above all the spiritual gold, which is, the Bible says, they are more than precious and valuable than any gold, the Word of God. Pagkatapos niyan, susunod na yung pinansyal. Susunod na yung literal. Ibi-bless tayo ng ating Panginoong Diyos. Look at the children of God. Read their stories in the Bible. Una, kahirapan. Sunod, tukso. Sunod, pagsubok. Nalampasan nila. Sumunod yung mga blessing sa buhay nila. Sumunod yung promotion sa buhay nila. God set them on high level. And God used them greater than before na nagsimula pa sila. God blessed them greater than the first. God used them greater and stronger than the past. Ganon din sa buhay natin. Praise the Lord. Kung gagawa natin ng graphing yung ating panimulain, we started from the lowest level. At ngayon, subaybayan natin ang level ng pag-bless ng Diyos sa buhay natin, ng paggamit ng Diyos sa buhay natin. It is going this way. God will set us on high, not low. Praise the Lord. So, if we set our affection in this ministry, pag sinabing in the house of God, this represents souls of people of the world, masaya ka na
masuportahan mo sila sa kanilang kapakanan by using your God na siyang nag-start nito, kapakanan ng tao para maligtas. Ay sigurado yan. God will give you enough. God will give you so much gold and silver so that you may offer it for the work of the ministry. Amen? Praise the Lord. Lalo't na ngayon tayo. Hindi ka pwede mag-stage ng worldwide ministry na wala kang pera. Hindi ka pwede mag-stage, yung bang mag-purpose, yung bang mag-mission ka worldwide na wala kang pera. Hindi pwede yan. But this is included. God made it to be given or to happen sa buhay ni David because he had affection to the house of God. So God gave them proper necessities to be given also for the house of God. Kaya hindi pwede na empty-handed tayo. Hindi pwede na we have nothing at all. We have so much because lahat ito galing sa Kanya. And He will grant it unto us to elevate the level of our capacity. Praise the Lord. Yes, given na yan, we started from the lowest level. Even Pastor Samuel Gabre started from the lowest level. Kaya minsan yung misis ko, the moment we go somewhere in the high mountains, Madsayap, Kanggusan, Chumbukan, malala ko si Pastor. Buhay pa si Pastor, maranasan niya rin na hindi na mag-hike. Buhay pa si Pastor, maranasan niya. Lahat-lahat na, yung ano namin ba? So, ibig sabihin yan, nagkaroon ng elevation yung ministry natin. Panimulain lang kay Pastor Samuel Gabre. Noong nagsimula si Pastor Samuel Gabre, we went together with him. Praise the Lord. Noong medyo nag-angat na si Pastor Samuel Gabre, sumama din tayo. Kinuha na siya ni Lord Jesus Christ. Yung pag-angat natin, hindi na huminto. Tuloy-tuloy na. Hanggang magkaroon tayo ng kakayahan ng worldwide mission. Hanggang magkaroon tayo ng kakayahan to spend and support all churches natin. Na mabilhan sila ng property, matayuan sila ng simbahan, kasi ang simbahan itatayo natin, kailangan mapakinabangan generation to generation. Praise the Lord. So, sinong mag-isip na bigyan niya tayo ng kakayahan? Nakasulat na yan eh. Huwag lang alisin natin na gawin natin siyang habitation. Kasi sigurado yan. Huwag lang nating alisin yung ating affection sa paggawa ng gawain ng mga ito. Ano pa? Basa, John 14:23. Praise the Lord. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Yes. Imagine that. The Creator of everything will dwell in you. Mag-ano siya sa iyo? Mag-dwell siya sa iyo. He is with you. You are the address of the residence of God on earth. Kasi diyan nakatira ang Diyos sa buhay mo. Punta ka. Di ba pag merong kang bisitahan, Pastor Omar Minidilla, I want to visit you because I am being blessed by your life, by handling the Word of God, your testimony. Kunyari, pariner ako. Can you give me your complete address in the Philippines? I want to go to your place and see you and visit you. Makita ko doon si Pastor Omar sa address. Now, if God dwells in each of us, kung ang Diyos nakatira sa atin dito, so ito yung home address niya. Dito makikita ang Diyos sa buhay natin. Let your light so shine before men. Dito makikita si Kristo sa buhay natin. Paul said, I bear the mark of Christ, and from now on, let no man trouble me.
Nakalimbag na sa katawan ko si Kristo. Yet not I, but Christ lives in me. Praise the Lord. Kailan mangyari yan? Pag inibig natin ang Diyos. Paano natin ibigin ang Diyos? If we keep His commandments. Ganun. Ang proper way of loving God. So, ano ang magiging effect sa Diyos at sa atin pag umibig tayo sa Kanya? Maliban na He will dwell with us. Basahin pa natin. John 16:27. Praise the Lord. For the Father himself loveth you, because he have loved me and have believed that I came out from God. Yan. Ang Ama mismo iibig sa iyo dahil inibig niyo ako at naniwala na ako galing sa Diyos. You see, if you believe Jesus Christ, you accept that He came from God. If you believe Jesus Christ, you accept that He is bringing you the true God and the genuine God. Praise the Lord. Hindi ka nawala. Hindi ka na mislead o hindi ka na misled. Hindi ka na budol. Hindi at hindi. You have found the true and genuine living God through Jesus Christ. Praise the Lord. O di, ang sarap na umibig sa ating Panginoong Diyos. Tapos, alam mo anong privilege na gawin ng Diyos sa buhay natin? Huwag lang tayong mawala sa Kanya. Patuloy lang yung pag-ibig natin sa Kanya by keeping His commandments. Walang mangyayari sa buhay natin na masama. Kahit isa. Basahin natin. Romans 8:28. Praise the Lord. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. See? Kaya nga inaawit natin lagi, blessed assurance. What is assurance? To assure you. To make you secured, to make you blessed, to make you happy, to make you victorious. Lahat ng mga assurance of goodness, nandito na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Basta manatili tayo sa pag-ibig natin sa Kanya. Through keeping His commandments. We know that all things, not something. We know that all things work together, sum up all things na nangyari sa buhay mo. Puro good yan ang nagiging outcome. Puro good yan ang purpose. To them that love God. Kanino lang ito mangyayari? Kanino lang ito maangkin yung privilege na ito? Those who love God. Praise the Lord. Those who keep His commandments. To them who are the called according to His purpose. See? Hindi ka pa umibig sa Diyos because you don't know Him yet. Nangyari sa iyo, nakilala mo ang Diyos. Kaya, ang lahat na nangyayari sa mga umibig sa Kanya, na napaibig na sa Kanya, walang masama. Yung mga nangyayari sa hindi pa umibig sa Kanya at may nangyari for good para makilala mo ang Diyos. Tingnan mo si Pastor Samuel Gabriel, na-aksidente siya. Almost his life is being taken, no? Mawawala na yung buhay niya. For good. Kasi called siya by God eh. Praise the Lord. According to God's purpose. Si Paul, mabuti sa kanya na nahulog siya sa kabayo. Dahil nakita niya yung liwanag at nabulag siya. He can no longer make his journey to push through, to persecute the Christians. Doon nagkaroon ng turning point yung kanyang kasamaan. All things work together for good kasi called siya by Diyos, ng Diyos. Praise the Lord. Ganon din sa buhay natin. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, umibig na tayo sa Diyos. Huwag na tayong umalis dyan. Huwag na tayong huminto dyan. But rather, let our love stronger and stronger. Yung mensahe kagabi. Let your love
abound more and more. Amen? Praise the Lord. Patuloy yan kasi lalo pa tayong gagamitin ng ating Panginoong Diyos. At dahil dyan, marami pa tayong ma-endure na temptation sa buhay. Alam mo, pag may pag-ibig tayo sa Diyos, hindi talaga natin ma-afford gagawa ng kasalanan. Kahit ilan pang temptasyon gawin ng dyablo sa buhay natin, kaya natin niyang malampasan lahat. Dahil umibig tayo sa Diyos. Ngayon, ano ngayon ang magiging resulta? Basahin natin, James 1:12. Praise the Lord. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Yes, mapalad. Blessed is the man that endureth temptation. Sino sila? Those who love God. For when he is tried, he shall receive the crown of life, eternal life, which the Lord hath promised to them that love Him. Hindi nawawala yung privilege ng tao na umibig sa Kanya. Ang daming pangako ang Diyos sa kanila. Praise the Lord. Hindi natin kayang bibilangin isa't isa. Kaya napakasarap umibig sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, bakit tayo pinili ng Diyos? Dahil we humble ourselves. Bakit tayo pinili ng Diyos? Dahil nagpakumbaba tayo. Yun man ang hinahanap ng Diyos, yung meek, yung mag-humble tayo. Huwag na tayong magmatigasan sa ating sariling pamamaraan. At ano ngayon ang gagawin ng Diyos sa buhay natin? Pag mag-humble tayo, payamanin tayo ng Diyos sa faith. Payamanin tayo sa Diyos sa spirituality. Payamanin tayo ng Diyos sa pananampalataya. At dahil dyan, sigurado, ibubuhos niya sa atin lahat ng mga i-award niya sa atin yung ministry na gustong gawin ng Diyos sa mundong ito. Pastor, ano palang meron dyan sa ministry na pag ilagay ka sa ministry ng ating Panginoong Diyos? Ay, higit ka pa sa kontraktor. Ang kontraktor, patayan kung walang mag-hire, kung walang job order, kung walang project. Patay talaga yan. Hindi yan mabubuhay. Tayo, sa buhay natin, kung ilagay tayo sa ministry, buhay na buhay tayo. Kasi lahat ng mga resources na gamitin natin sa paggawa ng ministry na ito, ibibigay ng may-ari na nagtawag sa atin. Praise the Lord. Sino pala magbigay sa kontraktor ng pera? Siyempre yung owner ng project. Pag na-hire kaya nga yung mga contractors, alam mo anong ginagawa nila? Pag merong magsabi ng owner ng company, okay, we are having our futuristic project, a big project, but we need more contractors to submit their bidding. So, mag-bid yung company ng mga company na contractor. Mag-submit ako ng bid. Give me the proposal. Studyhan nila yan. Estimate nila how much is the cost of the materials, how much is the cost for the labor, how much for lahat ng costing. Lahat. Then, isubmit nila yan. Yung isang contractor mag-bid din. Sila rin maggawa. Sino magbigay ng mobilization? Sino magbigay ng financing? Siyempre yung owner. Okay, kung sino saan ko ito i-award dahil itong nagustuhan ko. Ayaw ko yung masyadong mura, masyadong mababa. Alam ko, hindi na yan quality. Alam ko, hindi na yan maganda. Dito ako, sa gitna lang. Hindi naman yung too high kasi alam ko mas malaki pa yung ganansya nila kaysa project ko. Ito lang tama-tama. Okay. Sino mang piliin ko na ilagay ko sa project ko, I will release 30% of the total amount of the project for you to start the operation. Pag magkaroon na kayo na accomplishment, I will give another
percentage of money or funds. O, di ba? Pag tayo pinili ng Diyos, nilagay niya tayo sa ministry. He is the owner of everything and the maker of all. Hindi tayo masaya niyan. Hindi natin ma-feel yung assurance ng ating kinabukasan. Sobra. Praise the Lord. Grabe yung blessing dyan. Basahin natin ano ang gusto ng Diyos sa mga anak niya na ilagay niya sa kanyang gawain. Basa James 2:5. Praise the Lord. Hearken, my beloved brethren. Has not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? Yes, poor of this world. Dahil hindi tayo mayabang, hindi tayo naniniwala sa sarili nating kakayahan. Pero mayaman tayo sa faith. Mayaman tayo sa pananampalataya. Mayaman tayo sa pananalig, sa pag-asa sa Diyos. At gaano ka ba kayaman sa pananampalataya mo? Kung gaano kayaman ang Diyos, ganun ka rin kayaman. Dahil doon mo nilagay yung pananampalataya mo sa Kanya. Praise the Lord. And dahil sa pananampalataya na yan, magmamana ka ng kaharian na pinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. See, you know what love is? Love is doing with all the pleasure, with all the joyfulness, with all the happiness, with all the willingness. Yun yung paggawa natin, pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano yan, Pastor? Gumagawa tayo ng gawain ng Diyos. May masagasaan. May masagasaan talaga. Kasi itong gawain ng Diyos na pinapagawa sa atin, merong masasagasaan nito. Kasi we are destroying the works of Satan. Si Satanas ang masasagasaan nito. Paano yan kung gagamit siya ng black magic? Paano yan kung gagamit siya ng super spiritual power? Tirahin tayo. Kamatakot niyan. Basahin natin. Pakibasa, Psalms 59 verse 1. Praise the Lord. Deliver me from mine enemies, O my God. Defend me from them that rise up against me. Yes, dipinsahan tayo ng ating Panginoong Diyos, sino mang mag-rise up against us. I-deliver tayo ng Diyos sa lahat ng mga kaaway natin. Kaya nga, worry-free, kumbaga pa. No? Nandyan yung blessedness, nandyan yung assurance, nandyan yung protection, nandyan yung enough blessings, nandyan lahat ibibigay ng Diyos. As long as we are rich in faith. Yaman lang tayo sa pananampalataya. Hindi pwede na umibig ka sa Diyos, wala kang faith. Bakit? Yung iniibig mo, hindi mo nakikita. Wala kang faith, hindi pwede yon. Praise the Lord. Kaya we must be rich in faith. Basa pa, Psalms 89:16 hanggang 17. Praise the Lord. In thy name shall they rejoice all the day, and in thy righteousness shall they be exalted. For thou art the glory of their strength, and thy favor, our horn, shall be exalted. Yan, sa pangalan mo sila'y magliligaya sa buong araw. Sa iyong katuwiran sila ay itataas. Ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan at iyong pabor ng sungay nila. Sungay namin, ito ay itataas. Alam mo yung sungay? Bakit yung mga animals may sungay? Yung kalabaw may sungay. Yung impala may sungay. Yung deer may sungay. Maraming mga, yung rhinoceros may sungay, pero isa lang. Ano yun? That is defense against attackers. O yung horn, yung defense na ibigay ng Diyos sa atin, ipataas pa niya. Para hindi pa makarating yung kaaway, matusok na sila. Ibig sabihin yan, pag i-exalt ng Diyos yung horn natin, hindi makalapit yung kaaway sa atin. Maano na sila, matatamaan na sila. That is how God will protect us. Praise the Lord.
Saan man tayo ipapadala ng Diyos, walang mangyari sa atin na kataluhan at walang manaig na kapangyarihan ng kadiliman. Kahit yung mga gawa ng kadiliman na hindi natin nalalaman, walang problema yon kahit di natin alam. Kasi alam ng Diyos na nagpiprotect sa atin. Praise the Lord. He will do the protection. Tingnan mo yung nag-preach ako dyan sa Chumbukan. Kahit magpunta po yung mga membro dyan ngayong June 15, kausapin nyo sila. Totoo yung testimony ni Pastor Chito na nag-preach siya once upon a time, merong patay na membro dyan. Tapos gabi, meron doon sa malayo, meron doong sorcerer or witchcraft, matawag nating, well known yun na kumukulam. Gusto raw siya tumbahin kasi gumagawa na siya ng kanyang recitation. Nag-ano na siya, yung ritual niya. Pero at the end, siya yung nahulog at nag-ngisay-ngisay. Yun ang testimony nila. Sabi nila, Pastor, kuha na mo tabangi, patay gyud to, tawhan na to. Kay nakita na mo, nagkisi-kisi na, mura nag-unsa diha. Murag manok nga giatay. Hindi ko alam yun. Pero alam ng Diyos na nagde-defend sa atin. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, aware man tayo, hindi man tayo aware sa atake ng kaaway, don't be worry. Kang bahala. Ipataas ng Diyos yung horn natin. Amen? Praise the Lord. Last verse, Isaiah 33 verse 16. Praise the Lord. He shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His waters shall be sure. See? All the necessities that we need to survive in this world, everything is being granted. Una, defense. Importante yan. Importante yan. Yung defense na yan, na walang makapagsak sa atin. Then, ikalawa, bread and water. Yung ating sustenance, ibigay yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, saan pa tayo hahanap niyan? So, because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him, that is defense. I will set him on high, that is advantage of all, because he hath known my name. Na please ang Diyos, dahil we recognize His name. We use His name. Dami ng mga nagpapapray over the phone. I use the name whom I have known, the only name of the living God. Granted. They were blessed, they were healed, they were delivered. Yung ginagamit ng lahat ng mga servants of God. Pastor Tam, anong ginagamit niyang pangalan? The rest of the pastors, every pastor. Wala na tayong lahat ng ginagamit ng mga nakaraan na mga servants of God. Kung basahin lang natin yung kanilang buhay, how God used them mightily, using the only one name. Kahit mawala na ating henerasyon, still that name is being used by His next servants sa future. Hindi na yan mawala. Yung pagkilala natin sa Kanyang pangalan. Praise the Lord! Kaya to God be the glory. Pasalamatan natin ang Diyos dahil lagi niya tayong pinagtitibay sa Kanya. Huwag na tayong makilos sa pag-ibig natin sa Diyos through keeping His commandments. Amen? Praise the Lord! Kaya kung anumang ministry na ibibigay niya sa atin kung saan niya tayo ilagay, then, continue lang tayo. Siya na ang bahala sa lahat. Magsitayo po ang lahat. Praise the Lord. Let us all pray. Hallelujah. How great thou art.